Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Sa pagsisimula ng pelikula, may isang paliparan sa States, naghahanda ang flight attendants na si Paula at Jenny para sa kanilang susunod na biyahe. Kinausap sila ni Forrest Captain at ng kanyang co-pilot na si Will at napansin nilang hindi sila magkakaroon ng maraming pasahero ngayong gabi dahil sa mga thunderstorm. Uminom din ng gamot si Wilsie dahil hindi siya maganda ang pakiramdam. Pagkatapos ay nakilala ng mga attendants ang mga pasahero ngayong gabi. Si George ay isang binatilyo na palaging lumilipad ng mag-isa at ayaw ng masyadong inaalagaan. Dumating si Bev kasama ang kanyang asawang si Dr. Kingston na dahil sa Parkinson's ay hindi makagalaw o makapagsalita. Si Army Medic Sheila ay kinakabahan sa paglipad habang si Luis ay nagpapahinga kasama ang kanyang pusa. Nagdala si Henry ng hawla ng mga hamster at nang subukan siyang tulungan ni Ralph na ilagay ito sa storage bin, nakagat siya sa proseso. Hindi kasya ang hawla kaya pinilit ng mga flight attendant si Henry na ipadala ito sa cargo hold. Si negosyanteng Preston ay paulit-ulit na bumabahing, halatang may sakit din tulad ni Wilsie. Nang sa wakas ay lumipad na ang eroplano, kinailangan pang paalalahanan ni Jenny sinyal na ibaba ang kanyang telepono at nang tumanggi siya, pinilit naman siya ni Henry. Nagalit at nagtalo ang dalawang lalaki, kaya ibinalik sila ni Jenny sa kanilang upuan sa pamamagitan ng pagpapaalala na maaari silang maaresto kapag lumapag kung hindi sila mag-behave. Pagkatapos, ikinuwento ang kanyang at nagkomento tungkol sa kalagayan ng asa ng lipunan. Ilang sandali lang, nanonood si Henry ng balita at nalaman na pinalibutan ng Center for Disease Control o TIS ang isang gusali ng apartment sa Los Angeles. Samantala, hindi maganda ang pakiramdam ni Ralph at humingi siya ng tubig habang nakatitig sa sugat sa kanyang hinlalaki. Napansin ni Jenny na nakaupo siya sa kakaibang posisyon at nang suriin niya ito, bigla siyang sumuka sa kanya. May bula ang kanyang bibig habang humihingi na makababa, kaya ginawa ng mga flight attendants ang lahat para alagaan siya. Walang nakapansin na ang pusa ay palihim na kumakain ng suka sa sahig. Iniwan ni Jenny ang lalaki kay Paula at nagpunta para linisin ang suka sa kanyang katawan, pero sa sandaling iyon, tumakbo si Ralph sa pasilyo at itinulak siya. Sinimulan niyang katukin ng malakas ang pinto ng cockpit, humihiling na tumigil ang eroplano, kaya sinunod ni Wilsie ang protocol at inilock ang pinto habang binalaan naman ni Forrest ang ground control tungkol sa sitwasyon. Sinubukan siyang pigilan ni Henry, ngunit madaling natalo, ganoon din si George. Pagkatapos ay nagtulungan sina Preston, George, Paula, at Sheila kasama si Henry para mapigil si Ralph at sa huli ay nawalan ito ng malay. Ginamit nila ang plastic restraints para itali ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, sinuri ni Sheila kung walang nasaktan habang si Jenny ay nagpanik ng mag-isa, sinasabi kay Paula na nabigo siyang maging kapaki-pakinabang sa emergency. Sa sandaling iyon, inanunsyo ni Forrest na may utos siyang lumapag at pinaupo ang lahat. Malakas ang pag-uga ng eroplano habang bumababa at tinuruan ng mga attendants ang lahat na ilapit ang ulo. Patuloy na dumudulas ang katawan ni Ralph at tumatama ang ulo, kaya kinailangan ni Jenny at Paula na ilipat siya sa isang upuan. Habang nahihirapan si Paula sa seatbelt, nagising si Ralph na may pulang mata at kinagat ang kanyang ilong, na labis na nakasakit sa kanya. Pagkatapos ay nagwala si Ralph at muling nagtulong-tulong ang mga pasahero para itulak siya sa banyo at i-lock siya doon. Nang sa wakas ay lumapag ang eroplano, ginamit ni Sheila ang emergency first aid kit para bigyan si Paula ng gamot na makakapigil sa pagkakaroon ng shock at tinali ang scarf sa kanyang mukha, ngunit nawawalan siya ng maraming dugo at nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Naiinis si Forrest dahil sinabihan sila ng ground control na maghintay kahit alam ang emergency, kaya nagpasya siyang labagin ang patakaran at pumili ng hindi nakatalagang gate. Sa kabutihang palad, nakita ng baggage handler na si Ed ang eroplano at binuksan ang gate sa tamang oras. Hinawakan ni Forrest at Wilsie ang pinto ng banyo ng eroplano habang desperadong bumababa ang lahat maliban kina Bev at Kingston dahil kailangan pa nilang tulungan. Pinangunahan ni Ed ang grupo papunta sa kabila ng gate, ngunit nakalock ang pinto at walang sumasagot sa kanyang request sa radyo. Wala silang choice kundi sumunod kay Ed papasok sa employee entrance para makapasok sa staging area ng paliparan. Umakyat sila sa hagdan at nauna si Ed sa ibang pinto, ngunit nabigla siya nang madiskobring lahat iyon ay nakalock na hindi karaniwang nangyayari.
Nang suriin niya ang power box, kinumpirma niyang nasa ilalim sila ng lockdown at lahat ng kanilang ginagawa ay makikita sa security cameras na aktibo pa rin. Nagkaroon ng pagtatalo kung ano ang gagawin pero naputol ito nang bigla ang tunog ng sirena. Sumilip sila sa bintana at napansin ang mga ambulansya at mga pulis na nasa labas, pero agad na natakpan ang bintana. May boses na nag-anunsyo na ang grupo ay naka-quarantine at kailangan nilang maghintay hanggang dumating ang tulong. Tinawagan ng mga pasahero ang kanilang pamilya para sabihin ang nangyayari bago magsanib puwersa para sigawan si Jenny na nakikita nila bilang kinatawan ng mga desisyon ng airline. Hindi alam ni Jenny kung paano ipagtanggol ang sarili, pero sa kabutihang palad, pinutol ni Sheila ang sigawan at sinabi na mayroon siyang medical kit sa kanyang bagahe na makakatulong para mabuhay si Paula ng ilang oras pa. Kinuha ni Jenny si Ed at ilang pasahero para hanapin ang bagahe ni Sheila, pero sa sandaling iyon ay namatay ang kuryente. Tinulungan sila ni Ed gamit ang kanyang flashlight at nang bumalik sila sa eroplano, nadiskubre nilang nawala na sina Wilsie at Forrest. Binuksan ni Jenny ang banyo at nagulat nang makitang puno ng dugo. Lumapit si Preston para kunin ang kanyang laptop at nadunggol si Kingston na nakaupo ng mag-isa. Wala na ang kanyang asawa at nang tanungin ng iba kung ano ang nangyari, ginamit ni Kingston ang kanyang mga mata para ituro ang pares ng plastic cuffs sa sahig na inatangat na. Samantala, pinutol ni Ed ang carpet sa sahig para maabot ang isang hatch na diretso silang dinadala sa baggage hold. Kinuha ni Jenny ang medical kit ni Sheila habang si Neil naman ay kumuha ng baril mula sa kanyang maleta. Nagulat si Ed nang may dumaan na daga sa kanyang mga paa at tinaboy ito habang sinasabing daga iyon, pero iniisip ni Henry na isa lang iyon sa kanyang mga hamster dahil nakita niya ang sirang hawla. Nang umahon si Jenny mula sa hold, tumingin siya sa paligid at napansin ang laptop ni Preston na nababalot ng dugo. Sa dulo ng pasilyo, tumatakbong nakapatong sa apat na paa si Wilsie, umuungol at nababalot din ng dugo. Biglang lumitaw si Forrest na nahawa na mula sa likod ni Jenny at inatake siya. Agad lumabas ang mga lalaki para tumulong pero walang epekto ang mga suntok, kaya binaril siya ni Neil hanggang sa mamatay habang may ilang dugo ni Forrest na tumalsik sa kanyang mukha. Pagkatapos, nagtakbuhan ang grupo palabas ng eroplano at sa gate corridor ay nakita nila si Kingston na itinapon mula sa kanyang wheelchair at si Preston na walang malay at may kagat sa bato. Malapit doon, nakita ni Jenny si Bev na umiiyak at humihingi ng tulong, ngunit bigla itong nag-transform at umatake rin. Sa kabutihang palad, nakatakbo si Jenny palayo sa kanya at itinulak ng mga lalaki ang pinto para malock siya sa labas. Bumalik ang grupo sa iba pa at ginawa ni Sheila ang lahat para alagaan si Paula. Nilinis ni Susan ang dugo sa mukha ni Neil, ngunit naghalikan pa rin sila. Naglagay sina Henry at Ed ng mga gamit sa harap ng pinto para mapigilan si Bev at tumingin-tingin si Jenny. Nakakita ng mga patak ng dugo sa sahig at nag-alala kung saan iyon nanggaling. Sa wakas, napikon si Jenny at sinabi sa lahat na manahimik at siya na ang mamumuno dahil patay na ang kapitan. Ipinaliwanag ni Sheila na hindi ito kilalang sakit at naalala ni Jenny ang gusali sa balita na naka-quarantine din. Napansin ni Kingston ang isang daga na may pulang-pulang mata malapit sa kanya pero mahina lang ang ungol niya kaya hindi siya narinig. Nahulog ang daga sa kanyang ulo at nakagat siya bago ito napalayo ni George. Habang hinuhuli ng mga lalaki ang daga gamit ang balde, inasikaso ni Sheila ang sugat. Pagkatapos ay nagkasundo ang grupo na ikulong sina George at Paula sa isang crate kung sakaling mag-transform din sila. Gumamit si Ed ng guantes para kunin ang daga at napansin niyang may tag ito sa paa, na ibig sabihin ay nakatakas ito mula sa isang laboratorio. Sinabi ni George na si Henry ang nagdala at nagsinungaling tungkol sa mga hamster dahil sigurado siyang nakakita siya ng mahahabang buntot sa hawla kanina. Nang itanggi ito ni Henry, dinala siya ni Jenny sa tabi at hiningi ang totoo, ngunit nanumpa si Henry na hindi iyon sa kanya, ipinapunto na hindi makakapasok ang mga daga mula sa laboratorio sa security check. Habang yakapan silang dalawa para sa kaunting ginhawa, biglang lumabas si Ralph at sinunggaban si Jenny habang hindi pinapansin ang mga tangka ni Henry na pigilan siya. Narinig ng iba ang sigaw at nagmadali silang tumulong. Pinagsama-sama ang lakas para sakalin si Ralph gamit ang hose. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Ed ng mensahe sa radyo na naroon na sa wakas ang Keith. Nagtipon ang grupo sa pinto pero sa halip na palabasin sila, pumasok ang apat na opisyal.
Itinutok nila ang mga baril sa grupo habang kinukuha ang daga at ang baril linyal. Pagkatapos ay nilapitan sina Paula at Kingston para bigyan ng iniksyon. Humiling ng paliwanag ang grupo, ngunit sinabi lang ng mga opisyal na ito ay protocol. Pagkatapos ay inutusan ng mga opisyal ang iba na pumayag din sa iniksyon. Nag-aatubili ang lahat kaya si Luise ang nagboluntaryo muna, ngunit bago siya maturukan ay kinagat siya ng kanyang pusa sa lieg at tumakbo palayo. Habang nagpaputok ng baril ang isang opisyal at hindi tinamaan ang kahit ano, biglang nag-transform si Kingston at sinunggaban ang lalaki para kagatin siya. Binaril ng ibang opisyal si Kingston hanggang sa mapatay at sinubukang ilabas ang kanilang kasama, ngunit nadiskobring nakalock ang pinto. Binuksan nila ito gamit ang mga putok at tumakbo palabas, kaya sinamantala ni Forrest ang pagkakataon para sumunod sa kanila. Nagpaputok ang mga pulis nang makita sila at pinatay silang lahat maliban sa isang ahente na tinamaan lang sa binti. Hinila ng grupo ang natirang buhay na ahente papasok bago isinara ang pinto. Sa sandaling iyon, narinig nila ang mga alulong ng mga infected na papalapit kaya tumakbo silang magtago sa loob ng isang container. Huminto si Susan nang mapansin sinyal na bumubula ang bibig, kaya kinailangan siyang hilahin ng iba papasok habang ipinaliwanag na nahawa na rin siya. Pagkatapos maisara ang container, ipinaliwanag ni Sheila na magkakaiba ang kulay ng bawat iniksyon, ibig sabihin ay iba-iba ang ibinibigay sa lahat at hindi lang protocol. Ibinunyag ni Henry na nakapulot siya ng baril at pinilit ang opisyal na umamin ng kanyang nalalaman. Lumabas na hindi siya galing sa thief, kundi sa TDT o Chemical Biological Domestic Terrorism Organization na nasa ilalim ng Homeland Security. Isa sa kanilang mga unit ang pumunta sa apartment na iyon sa ilang oras ang nakalipas pero wala nang lumabas. Sa attic ay natagpuan nila ang isang bioterror laboratory na ginawa ng isang kulto. Sinubukan nilang gumawa ng lunas batay sa isang survivor, ngunit lalo lamang itong lumala na nagpapahiwatig na ang grupong ito ang susunod na magiging trial nila. Pagkatapos makumpirmang dala ng mga daga ang sakit, kinuha ng opisyal ang baril kay Henry at nag-suicide. Nagkaroon ng breakdown si Nika habang naalala ni Ed na madalas bahain ang terminal na ito dahil sa luma nitong drainage tunnel, ibig sabihin maaari silang makatakas kung matagpuan nila ito. Biglang lumitaw si Wilsie sa isang bukasan sa ibabaw ng container at hinawakan ang kamay ni Ed, kaya sinubukan siyang barilin ni Henry, ngunit natuklasan niyang wala ng bala. Sinabi ni Ed kay George na pindutin ang isang buton na nag-angat sa container at dinurog si Wilsie laban sa beam. Pagkatapos ay lumabas ang grupo mula sa container at ginabayan sila ni Ed sa lugar habang napansin ni Jenny na nawawala si Henry. Naglakad si Nika sa hulihan at biglang may humila sa kanya palayo sa iba, kaya nagmadali ang grupo sa hagdan para makatakas. Palihim namang ina-access ni Henry ang isang bag na may isa pang baril. Habang tumatakbo ang grupo, nadapa si Jenny at natagpuan si Paula na nag-transform na rin. Kailangan tanggapin ni Jenny na wala na ang kanyang kaibigan at gumamit siya ng wrench para labanan ang nilalang hanggang sa naitulak niya ito mula sa platform na ikinamatay nito. Pagkatapos ay nakarating ang grupo sa isang opisina kung saan hinanap nila ang mga blueprints ng terminal na nagpakita ng daan sa pader papunta sa drainage tunnel. Samantala, ibinunyag ni George na ninakaw niya ang bag ni Henry at sa loob nito ay natagpuan niya ang kahina-hinalang mga dokumento na nagtatala ng mga eksperimento sa laboratorio at isang misteryosong kahon. Sa sandaling iyon, dumating sina Susan at Niall at sinubukang umatake, ngunit bumalik si Henry at binaril silang pareho sa tamang oras. Napansin ni Ed na nakagat si Henry at ginamit ni George ang pagkakataon para buksan ang kahon na naglalaman ng maraming gamot at isang hiringgilya. Sa wakas, umamin si Henry na siya ang nagdala ng mga daga at ipinaliwanag niyang kabilang siya sa kulto na binanggit ng opisyal. Layunin nilang linisin ang planeta mula sa mga tao na patuloy na nagiging mas marahas at mapanira araw-araw. Nagbanta si Henry na papatayin niya si Jenny kung hindi ibibigay ni George ang antidote, kaya tumalon si Ed para pigilan siya ngunit nabaril at namatay. Natakot ang iba at hinayaan si Henry na makuha ang antidote. Nahinalo niya sa dugo mula sa kanyang sugat at itinurok sa kanyang mata habang ipinapaliwanag na ang kanyang grupo ay may mga taga-suporta sa iba't ibang organisasyon at ganoon nakalusot ang mga daga sa security. Handa nang umalis si Henry at gustong dalhin si George bilang hostage.
Sinubukan siyang pigilan ni Jenny, ngunit pinabagsak siya ni Henry at nakatakas kasama ang bata at ang mga blueprints. Lubhang nahilo si Jenny kaya naunang lumabas si Sheila. Ilang minuto ang lumipas at nakalabas din si Jenny at nakita siya ng infected na si Preston. Nagsimula ang habulan at muntik na siyang mahawakan ni Preston, kaya kinailangan niyang sipain ito palayo. Dinaya niya itong pumasok sa isang makina at binasag ang ulo gamit ang takip ng hatch hanggang sa mamatay ito. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Jenny ang paghahanap kay George at kinailangan niyang dumaan sa ibang ruta nang makita niyang nakatayo si Nika na nag-transform na. Pumasok siya sa isa pang silid at nabangga si Sheila na nakakuha ng thermal goggles ng opisyal. Isinuot niya ito kay Jenny at ibinunyag na nakagat na siya, kaya hiniling niyang si Jenny ang humabol kay George habang bibigyan niya ng oras. Bumalik si Sheila sa main room at nagsalita ng malakas para maakit ang mga natitirang infected, na agad siyang nilusob at pinatay. Natagpuan ni Jenny ang isang butas sa pader na binuksan ni Henry para makapunta sa tunel at habang papasok na siya, biglang hinawakan siya ni Luis. Gamit ang wrench, hinampas niya si Luis hanggang sa mawalan ito ng malay. Pagkatapos ay naglakad si Jenny sa pagitan ng mga pader, napansin ang mga patak ng dugo sa sahig gamit ang goggles. Natakot siya nang makita ang ilang hayop pero mga daga lang iyon at hindi ang mga lab rats. Sinundan ang bakas ng dugo, natagpuan ni Jenny ang mga blueprints at ang damit ni Henry sa tabi ng isang hagdan na papunta sa drainage tunnel. Nasilip niya si George sa ibaba, na nagpaliwanag na hindi gumana ang antidote at nag-transform na rin si Henry. Binaliwala ni Jenny ang babala ni George at bumaba, napansin niya ang may dugong tumutulo sa kanyang goggles. Biglang lumitaw si Henry at inatake siya, na nagpabitaw sa kanya ng goggles, bago siya nagsimulang itapon kung saan-saan. Habang ginagawa ni Jenny ang lahat para lumaban, sinuot ni George ang goggles at kinuha ang baril, binaril si Henry hanggang sa bumagsak. Ngayon ay malaya na, kinuha ni Jenny muli ang goggles at ginamit ang wrench para tapusin si Henry sa isang hampas sa ulo. Sa sandaling iyon, lumitaw ang malalaking apoy sa hatch, na nangangahulugang sinusunog ng mga team sa labas ang terminal. Sa kasamaang palad, nakablock ang exit, ngunit nakakita si Jenny ng baggage tunnel at sinipa ang takip nito. Natakot si George na bumaba doon, kaya ibinigay ni Jenny ang goggles sa kanya at pinayagan siyang mauna para sa kaligtasan. Habang naririnig ang mga pagsabog sa labas, mabilis na gumalaw ang dalawa, ngunit hindi nagtagal ay napagod si Jenny at napagtanto niyang nahawa na siya. Lumingon si George at napansin siyang sumusuka, ngunit tumangging iwan siya. Pumayag si Jenny na sumunod na lang para sa kanyang kapakanan. Sa huli, natagpuan nila ang exit na nakablock ng mga bakal na rehas. Nakalusot si George ng madali at nang lumingon siyang muli, lumitaw si Jenny na nag-transform na at inabot siya sa rehas para atakihin siya. Sa kabutihang palad, masyado siyang malaki para makalusot at nakatakas si George sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang jacket. Pagkatapos ay tuluyang nakatakas si George mula sa paliparan. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood.